Valeria's POV. Past. Napaigtad ako sa gulat nang biglang may yumakap sa akin mula sa likod habang nagpe-prepare ng agahan. Flavio? Hindi makapaniwalang tanong ko. I'm sorry, hon. I'm sorry, he said apologetically. Kahapon kami nag-away at di rin siya umuwi kagabi. Di ko na siya tatanungin kung saan siya galing dahil sigurado namang kasama lang niya mga kaibigan niya. Napaawang aking labi na maramdaman kong nabasa ang balikat ko. Hon, are you crying? I'm sorry for not understanding you. I'm sorry for being cold and I'm sorry for what I've done. I am so sorry. Umarap ako sa kanya at sinapo ang kanyang mukha. Hey, don't cry. Ano ka ba? Alam mo namang iyakin ako eh. I said as my tears flowed too. I have fault too. Hindi mo na kita kinonsulta bago ko magdesisyon. I am so sorry. I hug him. I love you, hon. Mahal na mahal kita. Always remember that. I love you too and I'm sorry if I cannot quit my job, I said. Okay na sa akin magtrabaho ka, ang mahalaga. Huwag ka lang mawala sa akin. Sabi niya na ikinangiti ko. Thank you. I love you, he said lovingly then kissed me. 3 buwan na nakakaraan simula ng araw na iyon at balik kami sa dati na asawa ko except sa sabay kaming umaalis sa bahay dahil nagtatrabaho na rin ako. Han, kinatok ko siya sa banyo. Bakit? Tumawag si John. Cancel daw yung meeting niya ng 8 a.m. Okay. Naglakad ako palayo na sumagot siya at hawak ko pa rin ang cellphone niya na may nag-text. Flavio, si Greta to. May sasabihin ako sa'yo. Greta? Sinong Greta? Wala akong kakilalang kaibigan niya na Greta ang pangalan. Napalingon ako nang bumukas ang pinto ng banyo. Han, may nag-text. Sabi ko. Sino? He asked. Greta daw. Kumunot ang noon niya. Greta? Oo, sino siya? Tanong ko. Ah, si Greta. Ang bagong branch manager sa Cebu. Munti ka nang tumikwas ang kilay ko. Bakit Flavio lang tawag niya sa'yo? Di ba dapat may sir? Idiniin ko ang salitang sir. Si Greta kasi 50 plus na. Syempre, medyo alangan kung tatawagin niya akong sir mas matanda pa siya kay mommy. You sure about that, ha? Lumapit siya sa akin at naglalambing pang yumakap sa akin. Han, wag ka na magselos. Umagang-umaga at saka hindi naman ako magkakagusto sa isang babaeng mas matanda pa sa nanay ko. At hindi ako magkakagusto sa ibang babae maliban sa'yo. Siguraduhin mo lang, Flavio ha. Ay, sinasabi ko sa'yo. Gagawin kong basahan ng saigang kabit mo. At ikaw, iiwan kitang may bakas ng kamay ko magkabila mong pisngi. Pananakot ko sa kanya. Nakita ko kung paano siyang mapanunok. Don't leave me, he said. May ginawa ka bang kasalanan sa akin? Kunot noong tanong ko. Wala, kaya wag mo akong iiwan. Weeks passed by. Para mas naging sweet sa akin si Flavio, pero may mga sandaling aloof siya tuwing tinatanong ko siya kung anong ginawa niya maghapon o kung saan siya galing kapag gabi na siya nakakauwi. Hindi ko gusto ang nararamdaman ko. Para bang di ako mapakali? Para may tinatago siya sa akin. I called Lady dahil sa aming apat na magkakaibigan siya ang mas madaming experience sa relationship and she is a BS Psychology graduate. Hello, Valeria? Bati niya. Dayan, may problema ako. What is it? Should I call the girls? No, wag muna. I just need advice from you. What kind of advice? It's about Flavio and his behavior. I'm listening, she said. Kinuwento ko lahat pati yung pagkakaroon niya ng another phone na may password. Tingin mo may babayang asawa ko? Well, my friend, it seems impossible because of how I see Flavio so much in love with you. Pero may tinatago ang asawa mo eh. Hindi lang ako sigurado kung ano or sino at sabi mo may kutob ka. Bakit hindi mo imbestigahan? Or you want me to ask Camille help para alam mo naman ang babaeng yon, madaming connections? No need. I will hang up now. Bye, Dayan. Thanks. You're welcome, Valeria. Bye. Ibinaba ko ng cellphone ko. Shit! Gulong-gulo na ako. I received a text message from Marga. May sakit ba si Flavio? Kumunot ang noo ko. Wala naman. Why? I replied. I'm here in De La Merced's hospital right now. Nakita ko siya although hindi ko na siya nalapitan dahil mukhang nagmamadali. I received another text this time and it's from my husband. Hey Han, malilate ako ng uwi. I have a meeting to attend to. Hindi kaya may sakit na itinatago ang asawa ko? Lalo ako nakaramdam ng takot so I did what I have to do.
I rushed in the hospital. Excuse me, miss? Meron bang Flavio Gamboa ang nagpa-check up or admit dito? Wait lang po ma'am, i-check ko po. Hindi ako mapakali habang naghihintay. Sana naman okay lang ang asawa ko. Ma'am, wala pong Flavio Gamboa dito. Okay, thank you. I said and texted Marga. Are you sure nakita mong asawa ko sa ospital? Yup, kagagaling ko lang sa eye specialist ko. May bago kong salamin. Tumingin ako sa harapan ko at bigla ako natigilan na makita kong asawa ko na may kasamang babae. The woman has a small baby bump pero halatang buntis ito. Valeria? Gulat na tawag ng asawa ko. My jaw clenched. My heart is beating so fast and my knees are trembling. Please. Sana naman Maria ang iniisip ko. Flavio, what are you doing here? I thought you have a meeting. Pinatapang ko ang boses ko kahit pa nanginginig na mga tuhod ko. Valeria, aren't you going to say anything other than my name? I asked. My eyes started to water. I'm sorry. Doon na ako tuluyang nawalan ng lakas. So tamang hinala ko. May babae siya at magkakaanak pa sila? Umupo ako sa upuang malapit sa akin. Pilit kong pinapakalmang sarili ko pero kahit anong gawin ko hindi ko mapigilang hindi maiyak. Lumapit sa akin si Flavio at pumantay sa akin. He looks apologetic. Han, let me explain. Kailan pa? Kailan pa, Flavio? Halos pabulong na sabi ko. Han, umuwi muna tayo. I looked at him and then my gaze shifted to his mistress. Kaya kong umuwi mag-isa, pero ang kasama mo mukhang hindi. Matigas kong sabi. Nasa isang restaurant kami ng asawa ko, kaharap ang babaeng nabuntis niya. It's been 2 weeks since I found out the truth at kahapon lang ako umuwi. I spent weeks in Camille's new condo unit para hindi ako mahanap ni Flavio. Pero ang gago, 3 araw lang hinahanap na ako. I looked at this Greta. Kaya pala sa text pa lang, I dislike her already. I called you to talk about our arrangement. Kalmang sabi ko kahit pa nang gagalaitin na ako sa galit. I accepted my husband. Hindi ko pa rin siya napapatawad pero tinanggap ko siya because I am so in love with this jerk. After hearing his side kahit pa paano gumaan ang loob ko, kahit pa nasasaktan pa rin ako. Greta happened when that night we had a fight. Yung hindi siya umuwi at kinabukasan humingi siya ng tawad na umiiyak. According to him, hindi niya kabit ang babaeng to. It was just a one-night stand. Isang beses lang at ang masakit, nakashoot pa ang gago. Arrangement? Yes. My husband impregnate you at wala na ako magagawa kundi tanggapin yung batang nasa sinapupunan mo. But that doesn't mean na pati ikaw tatanggapin ko. So here it is. Hindi mo pwedeng tawagan or i-text ang asawa ko. Ako ang tatawagan mo kapag may kailangan ka. Bibigyan din kasi ng kasama which will help you while you're pregnant para naman hindi mo na istorbahin ng asawa ko. Meaning hindi ka pwede magpakita or tumawag man lang sa kanya nang walang consent ko. Sabi ko na may diin sa salitang asawa ko. Hindi naman pwede ang ganun. Anak niya ang dinadala ko. Alma niya. And what do you expect our arrangement will be? May I remind you, Miss Ocampo? Nagpatira ka dito sa married man na to. You cannot possibly think na mabibigyan ka ng oras ng asawa ko. Hindi ko na napigilang lumakas ang boses ko. It's good na nasa private room kami ng restaurant. Han, tawag niya na parang pinapakalma ko. I looked at him sharply. What? You promised me that you will be calm, he said softly. I am trying my very best. Pero kung hindi sasang-ayon ng babaeng yan, ano pang ginagawa natin dito? Galit na tanong ko. Tumingin si Flavio kay Greta. Ang asawa ko masusunod dito. Kung anong gusto niya gagawin natin. Just cooperate, Greta. Eh paano naman ang anak natin? Sabi niya na nagpapaawa pa. I rolled my eyes. Si Flavio ang sumagot sa tanong niya. We will conduct a paternity test and a DNA test kapag pinanganak mo ng bata. Hindi ka ba naniniwalang sa itong tinadala ko? Anito. Ikiniyom ko ang mga palad ko. Nauubos ng pasensya ko. I really hate being here. Obvious ba? Mapait kong tanong. Tumayo ako. Let's go, Flavio. Bago pa ako mawala lahat ng pagtitimpi ko. Tumayo na rin si Flavio. Aalis na kami. Paalam niya. Valeria's POV. Pagkalabas namin sa restaurant, hinarap ko siya. Don't try to fool me again, Flavio, because I swear to my mother's grave, kapag ginagawin ulit ako, iiwanan kita. Valeria. He acknowledged me when he saw me. Pinagilan niya ako ng upuan. Thank you. I looked at him. May masayang iting nakapaskil sa mukha niya na parang excited na excited. Let's order first, he said at tumango lang ako bilang pagsang-ayon. Just give me coffee, that's all, I said and the waiter left us. Hindi ka ba magdi-dinner? He asked. Tapos na ako. Besides, hindi ako pwede magtagal.
Why? I will be the new CEO of Vendas Estate. Sabi ko sa kanya. He does not look surprised at mukhang inaasahan niya na yon. So do me a favor. Stay out of my way, Flavio. Kaya kong isalba ang negosyo ninyo. Sabi niya and I smirked at him. Alam ko, kinaya mo ngang pabagsakin eh. Hindi mo maisasalba ang estate kung wala ang tulong ko. Ako ang nagpabagsak nito kaya alam ko na ako lang ang makakasalba. Are you belittling me? 52% of Vendas Estate is under my name. Maisalba mo man ito, akin pa rin to. I know that, but shit. Kailangan kong maibalik ang estate sa pamilya ko. Tell me what you want, Flavio, at ibibigay ko kapalit ng estate. He smirked. I want you. The moment I heard that, bigla akong natawa. You're joking, right? I am not, he said in a serious tone. Nawala ang ngiti at tawa ko. Nakakalimutan mo na ba ang sinabi mo noon sa akin? I did not mean it, Valeria. Masyado lang magulong isip ko noon. I don't know what to do that time. You meant everything you said, Flavio. Malinaw na malinaw sa akin na pinaalis mo ko. And I did. Iniwan kita. Umalis ako kaya bakit ngayon ginagawa mo to? Sawa ka na ba sa Gretang yon? Naiinis pang tanong ko. I asked you to leave the hospital but not in my life. Heck, I love you so much. I never wanted you out of my life. Shit your love. You love me pero nakabuntis ka ng iba? Valeria. Ano, Flavio? Sawang-sawa na ako. You always tell me that you love me pero lagi mo naman akong ginagago. Galit na galit ako. Good thing nasa private room kami. I am filing an annulment, Flavio, and I want you to cooperate. No, he roared. I won't let you. It's positive. Nanginginig na binigay ko kay Flavio ang result. Na makita niya yon, niyakap niya ako. I am so sorry, hon. Valeria's POV. Hindi ko napigilan ang pagturo ng aking mga luha. I readied myself for this but I still cannot help not to get hurt. Hirap na nga akong magbuntis. Nakabuntis pa ng ibang asawa ko. Hindi ko tuloy malaman kung magagalit o matutuwa ang father-in-law ko. He wants a grandchild badly. Kumawala ako sa kanya. Pirunasan kong aking mga mata at pisngi. Congratulations, son. Magkaka-baby ka na. I wanted to sound it like a joke but it turns out as a sarcasm. Guiltiness filled his face kaya humingi ako ng tawad. I'm sorry. Valeria? I tried to smile. May meeting pa ako. Magkita na lang tayo sa bahay mamaya. I'm sure by now hawak na niya ang annulment papers. Sabi ni Camille. Tumango-tango ako. Gaano ba katagal ang process ng annulment? Well, it depends. If Flavio cooperates, mas mapapadali ang paghihiwalay ninyo but knowing him, susuot tayo sa butas ng karayom. Camille smiled. But of course, I am your lawyer so hindi mo na kailangan sumuot sa butas ng karayom. It will be bloody, but I assure you mananalo tayo. There is a living proof of his infidelity. Thank you, Camille. You're welcome. Anyways, may bala ka bang sabihin ng existence ni Flavio? Umiling ako. Mas gugulo lang. Then be careful. I'm sure si Attorney Valdemar mo ang kukunin ni Flavio. Kapag nalaman ng existence ni Fergus, mas mahihirapan tayong manalo. I know that. At paniguradong hindi lang siya ang makakablangko, kung hindi ang buong ang kanila. Flavio's POV. I look at my wife who's sleeping soundly besides me. I am so lucky to have her kahit pa ang gago ko. Nakabuntis ako. The result of paternity test said it all. Alam ko nasasaktan siya ngayon pero pinipilit pa rin niyang intindihin ako. Kung bakit naman kasi pumunta pa ako sa bar na yun at uminom. Kung bakit kasi hindi ko na lang inintindi ang asawa ko eh. Ang gago-gago ko. My ego got the best of me. I'm so sorry, hon. Bulong ko kahit na natutulog na siya. I hugged her tight. Sana lang ay maayos ko na ang gusot na ito. Tutustusan ko ang bata. Magiging ama pero hindi ko rin pababayaan ang asawa ko. Hindi ko kakayanin kapag sinukuan niya ako. Kung sana siya na lang ang buntis ngayon, siguro nga wala nang lalaking masasaya sa akin. Noong sinabi niya magkakababy na ako, parang hinihiwa ang puso ko dahil alam ko nasasaktan siya. Mahal na mahal kita, Valeria. Susundin kong lahat ng gusto niya kung ayaw niyang makita kong bata, then so be it. I can live with that. But I cannot live without her. Flavio, kumawala siya sa yakap ko. Ang higpit naman ng yakap mo, Han. Nagising tuloy ako. Sabi niya na may munting ngiti sa labi. Hindi mo naman ako iiwan, di ba? Flavio, pinag-usapan na natin to. Hindi kita ibibigay sa babaeng yon. Hindi kita ipagkakait sa anak mo dahil karapatan niyo yon. But please, Flavio, kung pwede umiwas ka sa Gretang yon. I don't want to lose you.
She said that made me smile. Mas takot akong mawala ka. Kailangan malaman ng pamilya natin to, especially your family. Bigla ako nakaramdam ng takot. I know his capability. Nung girlfriend ko pa lang ang asawa ko, we had a small fight at nakita ng tatay niya na umiiyak siya at 2 buwan ko siyang hindi nakita. No! Pagtanggi ko. Hindi nila dapat pang malaman. Pero Han ayoko. Ayokong ilayo ka na naman ng tatay mo sa akin. She sighed. Hindi natin po pwedeng itago ang bata. Sooner or later malalaman din nila. I am not ready, Han. Not now, please. Tumango siya. I understand. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. I hugged her back. She always understands me. Galit na tinapon ko ang mga annulment papers na hawak ko. Hindi ako papayag kahit sa korte pa kami makarating. If she has the best lady lawyer in the Philippines, then I have my friend, Brent, who is also the best. Hindi ko pinabagsak ang negosyo nila para hiwalayan niya ako. Kung hindi ko siya madadaan sa matinong usapan, then she left me no choice but to be rough on her. Ngayon na niya kukunin ang posisyon at ngayon ko siya babawiin. Tumayo ako. Pupunta ako sa estate. Bigla ako napangiti sa namuong desisyon sa ulo ko. When I arrive at the estate, dire-diretso ako sa boardroom. Lahat sila nagulat sa pagdating ko, lalo na nga ang pinakamamahal kong asawa. What are you doing here, Gamboa? Tanong niya. I'm here to vote myself as the new CEO, I said. You can't do that, she hissed. Of course I can. And don't worry, Valeria, you can still get a position. And what position? Sabi niya habang nakakunot ang noo. No. Oh, my pretty wife is angry. As the CEO's wife, I smiled sweetly. When the meeting was adjourned at nakalis ng lahat ng board of director, galit na binalingan ako ng asawa ko. What is this all about, Gamboa? I'm claiming what's mine. Claiming what's yours? Wala kang pag-aari dito, Flavio. The estate is mine. Matagal mo nang alam yon. I smirked at her. The estate? I'm not talking about it. What I'm claiming is you. Ano ba, Flavio? Pwede ba tigilan mo na ako? Matagal na naman tayong hiwalay kaya hindi ko maintindihan kung bakit ka ba ganyan. Hindi tayo hiwalay, Valeria. Hindi tayo naghiwalay kahit na isang araw man lamang. Hindi man kita kasama pero hindi tayo hiwalay. You are still my wife. In just the paper. A paper that says you're mine. Nagtatagis na bagang nasabi ko. I saw how pissed she is right now. Akmang tatalikuran niya na ako para umalis na magsalita ako. Let's make a deal, Valeria. She looked at me intently. What deal? I'll give you what you want. Ibibigay ko lahat ng shares ko sa estate at tutulungan kitang ibangon ito. And in exchange of that, you will be my wife for 3 months. I said. Nang uuyam ng umiti siya sa akin. Be your wife for 3 months? Ano bang tingin mo sa asawan, Flavio? Napapalitan? May expiration date? Hindi. Kaya nga hindi kita mapakawalan dahil hindi kita kayang palitan. She rolled her eyes. Nasa sayo pa rin ang desisyon kung gusto mong manatili sa tabi ko pagkatapos ng 3 buwan. Nasisiguraduhin ko. You see, Valeria, I'm willing to spend my whole life with you. Well, I'm not. I don't want to spend my precious life with you. Ouch! I will make a draft of our agreement. Bukas pupunta ako sa opisina mo, Aniya. Umiling ako. Uuwi ka na bukas sa bahay natin. Pack your things and be with me tomorrow. Mag-uusap po na tayo bukas sa bahay. May finality sa bosses niya. Then after 3 months, we will proceed to our annulment and you will cooperate this time. Kinabukasan, maaga ako nagising. Nilibot ko ang buong bahay para makita ko malinis at nasa ayos ang lahat, lalo pat darating siya. I know how she wants our house to be clean and organized. Ipinahanda ko na rin ang mga paborito niyang pagkain at ilan pa rito ay ako ang nagluto. May darating ka bang bisita? Nagulat ako na may magsalita mula sa aking likuran, but when I recognized her voice, nakangiting hinarap ko siya. Good morning. Masiglang bati ko. Morning. She greeted back. May darating ba? Tanong niya. Dumating na. Kumunot ang noo na maganda kong asawa. Tigilan mo ako, Flavio, umagang-umaga. Aniya na parang alam na babanat ako. Ito naman ang aga-aga ang sungit mo. May inilabas siya mula sa envelope na dala niya. Iniabot niya sa akin yon. Here, it was our agreement. Napakunot ako na noon na may hindi nagustuhan sa mga nakasulat. No make love? Yes, she said. Hindi ako pumapayag. Pagtutol ko.
Paano ko magagawa ang plano ko para mapanatili siya sa tabi ko kung wala kaming intercourse? Pinagbabawalan kitang makipagtalik sa akin, pero pwede mong gawin yun sa ibang babae, I don't mind. Sabi niya na parang yun ang pinaka-natural na sabihin sa sitwasyon namin. No, Valeria, you will be my wife in every way. Babalik tayo sa dati. My wife laughed and then she smiled at me. Gusto mong bumalik tayo sa dati? Noong mga panahong kahit anong sabihin mo'y pinaniniwalaan ko? Nung panahong mahal na mahal kita at nagpakatanga ko para lang di ka mawala sa akin? She asked. No thanks. I had enough. Besides, hindi na kita mahal. Nang marinig kong sinabi niya ay parang may sumakal sa puso ko. Hindi na niya ako mahal habang ako'y mahal na mahal pa rin siya. Naikuyom ko ang kamao ko but I still managed to smile. Then I will make you fall for me again. She rolled her eyes. Kung makikipagtali ka sa akin, then dapat ako lang. Baka mamaya may sakit ang babae mo. Mahawa pa ako. You're the only one, Valeria. Bakit ba hindi ko magawang maniwala sa'yo? Anyway, since I will be your wife for 3 months, you provide for all my needs and wants. Nakasulat yan sa kontrata. Wala akong problema doon. Well then, hand me your credit or debit card. Mamimili ako ng mga damit ko. Napangiti ako. Sasamahan kita. This will be our date. Valeria's POV. Lihim ako napangiti na makita kong nabibigatan si Flavio sa mga pinamili ko. Hirap na siya sa dami ng pinamili ko. Han, are you not done yet? He asked. Bakit? Pagod ka na? Pwede namang mauna ka na sa bahay ha. Suggestion ko. Sabi ko nga, mamimili ka pa. Ano pang gusto mong bilhin? Bag? Sapatos? Damit? Bilhin ko na kaya ang buong mall na to. Ani na parang bata. I smiled at him pero pinahalata akong pilit iyon then I rolled my eyes. Papunta ako sa store ni Marga kung saan mabibili lahat ng mamahaling signature bag. Pero bago pa ako maharating doon, may kumuha ng atensyon ko na 2 manikin. Mukhang mag-ama ang mga ito dahil parehong suot ng mga ito at pang kid size ang isa. My son suddenly crossed my mind that made me smile. Pumasok ako ng store na yon, hinawakan ng damit na pambata habang nakasuot sa manikin. Good afternoon, ma'am. Bati ng sales lady. Ngumiti ako rito. It's beautiful. Flavio's POV. Biglang natigilan si Valeria na makakita siya ng damit. For the first time she came back, I saw her genuine smile. It's beautiful. 4 or 5 na po ba ang anak ninyo? Sigurado po ang cute niya. Ang ganda niyo po kasi. Siya po bang asawa ninyo, ma'am? The sales lady said, referring to me. Valeria looked at me and her smile fades. Ahem. Bigla siyang umiwas ang tingin. Parang di siya komportable sa usapan. Baka sa mukha niya ang lungkot at ang sakit. Let's go. Mahinang usal nito sabay labas sa butik. Bigla siya nakaramdam ng guilt. Alam ko kung bakit gano'n na lamang ang kinikilos niya. Siguro dahil naalala niyang wala na ang anak namin at kasalanan ko iyon. Huminto sa paglalakad si Valeria at hinarap ako. Dito ka muna, magsi-CR lang ako. Aniya. Sinundan ko ng tingin ng papalayong bulto ng asawa ko. Alam ko nasaktan ko na naman siya. Naaabutan kong nakaupo si Greta na nakaupo sa lobby ng ospital. Ngayon ang check-up niya. Sa totoo lang, ayoko siyang samahan at suwayin ng asawa ko pero tama si Greta. Responsibilidad ko ito at kahit man lang sana pagsama sa monthly check-up ay magawa ko. Hi Flavio! Maligayang bati niya na makita ko. Let's go! Malamig kong sabi. Greta is 7 months pregnant now at babae ang magiging anak ko. It's good that the baby is a girl. Mas gugulo kasi kung lalaki because we have this tradition na kung sinong pangalan na lalaki siyang susunod na hahawak ng gamboa regardless if he is an illegitimate son. Iniisip ko paano si Valeria at ang nararamdaman niya. The baby is healthy, the doctor said. Tinignan ako ni Greta at ngumiti ng matamis. Tipid ko siyang nitian tuwing sinasamahan ko siya dito ay parang dinadaga ako. Parang anytime kasi susulpot sa harap ko si Valeria. That's good to hear, I said. Habang papalabas kami ng ospital, kinakausap ako ni Greta tungkol sa bata. Kailan tayo bibili ng mga gamit para sa baby natin? Tanong niya. I will give you money to buy things that the baby needed. Hindi mo ako sasamahan? Malungkot na wika pa nito. Listen Greta, hindi pwedeng lagi akong sasama sa'yo. I have a wife. Pero magkakaanak na tayo. Alam ko yun. Kaya nandito ako dahil sa totoo lang, I wouldn't even be here if it's not because of my child. Ilang segundo siyang natahimik habang tinatahak namin ang daan papunta sa parking lot ng hawakan niya.
ako sa braso, dahilan para matigil ako sa paglalakad. Hinarap ko siya at kita ko ang lungkot sa mukha niya. Flavio, hindi mo ba po pwedeng hiwalayan si Valeria? Akin ka na lang. Amin ka na lang ng anak natin. Mahal na kita, Flavio. Bago pa ako makapagsalita, siniil niya na ako na isang halik. What's the meaning of this, Flavio? Madali akong kumiwalay kay Greta nang marinig ko ang boses ng asawa ko. Valeria, I can explain. Kinakabahang sabi ko. Explain what? Na hindi mo lang ako sinaway. Nakikipaghalikan ka pa sa malanding babaeng to? Sigaw nito. Han, natigil ako sa pagsasalita ng bigla. Sinabunutan ni Valeria si Greta. Ikaw na putang babae ka. Sagad na ako sa'yo. Wala kang karapatang halikan ng asawa ko. Hayop ka. Agad kong pinaghiwalay ang dalawa. Pero malakas na itulak ni Valeria si Greta dahilan para mapasalampak ito sa lupa. Ow! Daing ni Greta. Nanlaki ang mata ko na makita kong dinudugo siya. Flavio, ang baby natin. Anito na umiiyak. Agad ko siyang diniluhan at binuhat. Tulungan niyo kami. Sigaw ko na makapasok na kami ng ospital. Agad na may lumapit sa aming nurse at doktor. Ano nangyari? Tanong nito. Natumba siya at dinugo. Sabi ko. Madaling dinala sa ER si Greta habang naiwan ako sa labas na hindi mapakali. Flavio? Tawag ni Valeria. Galit na hinarap ko siya. What have you done, Valeria? Masaya ka na ba na nasa loob ng pesting kwartong yan si Greta? Her tears flowed. Masaya. Tingin mo ba, Flavio? Masaya ako sa mga nangyayari? Pinunasan niya ang mga luha gamit ang kanyang mga kamay. Nakabuntis ang asawa ko ng ibang babae. Oo, nagkasala ako sa'yo, but it doesn't give you the right to hurt her. And to give you the right to hurt me? Pabalik niyang tanong. Umalis ka na muna, Valeria. I don't need this right now. Bukas ko na lang siya kakausapin. Kailangan kong makasiguro. Naligtas ang bata. You want me to leave? Hurt was written all over her face. Yes. Tinalikuran ko siya nang biglang bumukas ang pinto ng ER at tumabas doon ang doktor. Ikaw ba ang asawa? Tanong pa nito sa akin. Ako ang ama ng bata. Sagot ko. How's the baby, Doc? Kailangan naming ilabas ang bata. Bigla ako nakaramdam ng takot para sa anak ko. Pero Doc, 7 months pa lang ang anak ko. We have no choice. Namatay ang bata kung hindi pa natin siya ilalabas. Anang doktor. Do everything to save the baby. I said. Tumango ang doktor at pumasok ulit ito. I'm sorry. Hingi ng paumanhin ni Valeria mula sa likod. Hinarap ko siya at kita kong puno na ng luha ang kanyang mga mata. Goodbye, Flavio. Then she left. Gusto ko siyang sundan, pero mas kailangan ako dito. Pagkaalis ni Valeria ay ako na ang unang lumapit sa ER. Nananalangin ako na sana'y walang mangyaring masama sa anak ko. Alam ko hindi ko dapat sinisi si Valeria. She has every right to hurt me at alam kong hindi niya gusto ang mangyari sa baby. My wife is such a sweet and kind woman. Napatingin ako sa oras. 2 oras ang nasa ER si Greta. Nakapag-desisyon ako na pumunta ng chapel at doon manalangin. Pero biglang naagaw ang atensyon ko na may isang pasyente na papunta sa kabilang ER. The patient is pregnant, sabi ng isang doktora. Hindi ko makita ang mukha ng pasyente. Hindi ko ugali makiusyoso pero para may nagtutulak sa akin na tingnan ito. Lumapit ako ng kaunti at muntikan na akong panawan ng malay na makilala ang pasyente. Valeria? Malakas na sabi ko at nilapitan ito. Ano nangyari sa asawa ko? Tanong ko. Balot ng dugo ang asawa ko. Car accident and according to Dr. Suarez, she's pregnant. Sagot ng isang doktor. Madaling ipinasok ang asawa ko sa ER. Papasok din sana ako pero hinarang ako ng isang nurse. Sorry sir, hindi po kayo po pwedeng pumasok. I know that. Please iligtas niyo ang asawa at ang anak ko. Parang awa niyo na pag susumamo ko. Gagawin po namin ang lahat. Anito at pumasok na sa loob. Nangihinang napasalampak ako sa sahig. What have I done? Tanong ko pa sa sarili ko. Kasalanan ko to. Ako ang nagpaalis sa kanya. Ako ang may kasalanan kung bakit siya na-aksidente. I cried in frustration. Buntis ang asawa ko at ngayon parehong nanganganib ang buhay nila dahil sa ginawa ko. Napatingin ako sa itaas. Is this my punishment? Please not my wife, not my children.
Isang oras ang lumipas nang biglang dumating ang pamilya niya. Sinugod ako ng suntok ng tatay niya, dahilan para mapasubsob ako sa sahig. What did you do to my daughter? Galit na tanong niya. Tumayo ako at hindi na lamang nagsalita. Kinawelyohan ako ng biyanan ko. I'm asking you, anong ginawa mo sa anak ko? Ano? Arturo, stop it! My wife's stepmother said. Flavio, ano bang nangyari? Tumawag si Valeria kanina sa amin. Iyak ng iyak. Ang sabi niya uuwi siya sa bahay dahil daw ayaw niya na sa'yo. Mahinahong wika niya. Pero ramdam ko ang galit dito. I am sorry, Mom. Dad, sabi ko. I don't need your sorry. Ang tanong ko ang sagutin mo. My father-in-law roared. Nabuntis po ako. Isang suntok na naman ang dumapos sa mukha ko. Tarantado. Tarantado kang bata ka. Akmang susuntukin niya uli ako. Nang biglang may sumigaw mula sa likuran, and I saw my parents. It was my mother who shouted, What are you doing to my son, Arturo? Galit na tanong ni Papa. Nakabuntis ang gago mong anak at nasa ER ngayon ang anak ko dahil sa kanya. Marahas akong itinulak ng tatay ni Valeria. Is that true, Flavio? Gulat na tanong ng ama ko. Yes, pa. Mahinang sagot ko. Oh God, why did you do that? Tanong ni Mama. Hindi ko po sinasadya, sabi ko. Shit! Alam kong magagalit din ang mga magulang ko pero wala na akong pakialam. Ang concern ko ay ang mag-ina ko. Biglang lumabas ang doktor. Sino pong kamag-anak ng pasyente? Tanong nito. Ako ang tatay. Ako ang asawa. Magkasabay na wika namin ang biyanan ko. I'll be very honest with all of you. The patient's condition is not good. Kritikal ang nagayngat ang batang nasa may sinapupunan niya. Maliit ang tsansa na mabuhay ang bata at may posibilidad na pareho silang mawala. Pero makakaasa kayong gagawin namin ang lahat. Anang doktor dahilan para manginig ako sa takot. Pumasok muli ang doktor sa kwarto at naiwan kami. Umiiyak na yumakap ako sa nanay ko. Ma, kasalanan kong lahat. Ang asawa at ang anak ko. Shh! Valeria and the baby will be safe. We just need to pray, okay? Parang batang tango ko habang nakayakap sa ina. God, please, iligtas ninyo ang pamilya ko. Tumuloy ako sa chapel. Sumama rin ang mga magulang ko. Kinuha ko ang cellphone ko kanina. Tumawag siya pero hindi ito sinagot. Then I saw her voicemail. I'm sorry. Alam kong galit ka and to tell you frankly, galit din ako sa'yo. Ang bigat-bigat ng dibdib ko, Flavio. Hindi ko inaasahan na aabot tayo dito. I love you, but I can't keep my promise anymore. Hindi ko na kayang manatili pa sa tabi mo. I give up. Ayoko na. Masyado nang masakit. So I guess this is my last goodbye to you. Goodbye, Flavio. Nanulumo akong bumalik at isang nakakagimbal na balita ang sumalubong sa akin. Valeria is safe, but the baby did not make it, Mommy Claudia said.